Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa araw pong ito. Nawa po ay ang ating umaga ay laging maganda. So purihin po ang Diyos. Bakit meron pong bumagsak yata dyan? Aba, mukhang overweight na si Hmm. Hindi ba sa yan, yung presensya ng Diyos? So, purihin po ang ating Panginoon. Atin po palang i-welcome yung dito mga kapatid, sa unahan. Meron pa po dito sa unahan, wag po kayong mahiya. Ayan, praise God. So, atin pong i-welcome yung ngayon lang po natin na kasama. Ano po? Nang una na po si, teka, siya. Hindi ko na ako yung pangalan mo. But, Alvin. Ayan. So, palakpakan po natin si Alvin. Ayan. Welcome ka, Alvin, sa uh, Jesus First Christian Ministries. Ano po? Ganun din po, yung buong pamilya. Ayan, buong pamilya ni na, tama ba, Cesar? Cesar, Ayan, si Cesar at saka si, Eileen. Ayan. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. At siyempre, kasama nila yung kanilang mga anak na si Cherry, si Celine, at Christian. At ganun din po si, si Bon. Si Bon, Ayan. Yan po si Sister Eileen po, ay tama ba? Kauuwi mo lang? Galing Abu Dhabi. Yan po, Sila po ay Christian na sa Abu Dhabi. Umaattend na po talaga sila. At praise the Lord dahil nung siya'y umuwi, ay kanyang, niyaya, tinanong niya yung church ng Panginoon dito sa Antipolo ng Jesus First. At nakita naman nila yung signboard. Hindi na sila naghirap maghanap. Welcome po kayo, Sister Eileen, at Brother Cesar, at yung inyong buong pamilya, sa Jesus First Christian Ministries. Dumating na ba yung Nintay mo? Ayan, si Christian, ayan. Ayan po, puro mga kabataan yan. Tama-tama, Sister Eileen, meron pong youth camp na paparating sa April. Kung ipahintulot nyo yung mga anak ay makasama ng mga kabataan sa yung youth camp na darating. Yung youth camp po ay siyempre kailangan paghanda ng mga youth. At ito po'y ginagawa natin hindi para magsaya lang. Mga kabataan, hindi kayo atin para magsaya doon, mag-swimming lang. Kundi para matuto, at kayo ay patuloy na lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. So purihin ang ating Diyos, Welcome po kayo mga kapatid, ang pamilyang Mendy. Tama, pamilyang Mendy. Kakaiba yung apelyido nyo, brad, Mendy, Si Shibunden, Okaso, Medyo, yung kakaiba sa pandinig. So, anyway, welcome po kayo, Pamilyang Mendy, sa iglesia po ng Jesus First dito po sa Antipolo, At nawa po, ay sabi nga, yung mga ganitong mga pangyayari ay hindi naman mga aksidente yan, kundi yan po ay talagang niloob ng ating Panginoon.
Alam niyo po, pagka tayo po inilagay sa isang church, o napabilang sa isang church, hindi po yun aksidente, ano? Kundi yun po ay hinayaan ng Diyos na mapabilang ka doon. Parang sa isang pamilya, na kung saan ay nabibilang tayo. Hindi yun aksidente, no? Niloob po ng Diyos yun. Lalong-lalo na po kapag ang pag-uusapan natin ay yung pamilya ng Diyos. Diba, meron tayong biological family. Kung meron po tayong mga biological family, dapat meron din tayong spiritual family. Hindi pwedeng wala. Kaya nga po ang Bible, mapapansin natin, maraming mga yung mga sulat, yung mga apostol, na kung saan yung mga Kristiyano doon ay nabibilang doon sa pamilya, ng mga mananampalataya, alimbawa na naroroon sa Kulosa, sa Pilipo, sa Corinto, sa Efeso, sa Galacia. So yung mga iglesia doon ay mga sambahayan po ng Diyos yun, na kung saan dapat meron tayong kinabibilangan. Dahil hindi po tayo lalago sa buhay Kristiyano kung wala po tayong kinabibilangang iglesia. Dahil ang paglago po sa pananampalataya o yung pag-unlad sa pananampalataya, ay sa pamamagitan lang ng church. Ay hindi po natin maia-apply yung buhay Kristiyano nang wala ang church. Kaya hindi pwede mga kapatid na yung sasabihin lang natin, basta ako pastor, naniniwala ako sa Diyos. Pero ayokong umatin dyan sa mga church na yan. Kasi mga plastic yung mga tao dyan. Di ba? Di ba? Hindi. Tandaan po natin na wala naman church talagang perfecto. Katulad din ng pamilya yan, na biological. Hindi rin perfecto. Pero tayo po mga kapatid, ay inaakay, dinadala ng Diyos, sa kaganapan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At yun po ay mangyayari lamang pagka nasa church po tayo. Dahil di naman natin talaga may i-apply yung buhay Kristiyano nang wala ang church. Halimbawa, ganito. Huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon. Tapos sasabihin mo, ay basta ako pastor, akong mag-isa na lang, hindi ko na kailangan yan. Paano yung utos na yun? Paano mo i-apply? Di ba? Kung mag-isa ka lang. Kaya napakahalaga yung church sa atin pong buhay. Kaya nga po kinakailangan natin na magpatuloy. Kinakailangan po natin na sumulong sa atin pong pananampalataya. Kaya tayo po'y dadako na sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At siyempre, yung atin pong tatalakayin, ay itutuloy lang po natin, nung pong nakaraan. At pinamagatan nga po natin ito, wala na. Sa bagay, sulong, Kasi na kasi yan pinutol ko na yan pinutol ko na po yan. Sulong, hindi sumulong, Ibig sabihin, tayo kinakailangan na umusad, Kinakailangan po nating lumago. Kinakailangan po natin na talagang umunlad, sa ating buhay, pananampalataya. Sabi nga po rito, sa Hebrews 10 verse 19 to 25, gaya ng nabanggit ko na kanina, kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kababanggit ko lang, di ba? Na talagang merong sambahayan ang Diyos. Hindi lamang doon sa langit, maging dito sa lupa. At yun nga po yung church.
Yun po yung iglesia, ano? Yung katawan ng ating Panginoong Jesus. Sabi diyan, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ano? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan. Kundi, sabing ganon, palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So yung pong dahilan po pala ng pagtitipon, ng ating pong pagsasama-sama, ng ating pagsamba, ng ating pagpasalamat sa Diyos, ay hindi lamang yung basta lang makapagsama-sama tayo. Kundi ang sabi doon, palakasin natin yung alin? Isa't isa. Bakit? Kasi yung iba, nangihina. Yung iba, minsan nawawala na nga eh. Yung iba, lumalayo. Yung iba, nag-aalinlangan. Kaya nga ang sabi, kinakailangan nating magpalakasan. Kaya hindi natin talaga magagawa na lumakas sa pananampalataya, tumibay sa pananampalataya, lumago sa pananampalataya, nang sa atin lang. Kailangan talaga natin ng church. Kailangan natin ng pamilya ng Diyos. Kailangan natin ng sambahayan ng Diyos. Yan po yung sabi, mga kapatid. Kailangang ipagpatuloy po natin ito. Ini-encourage po yung mga Kristiyanong Hebreo nung sumulat nito. Dahil ang nais niya ay sila'y maging matatag at lumago sa pananampalataya. So sabi nga rito, yung aklat ng Hebreo ay nasulat sa mga Kristiyanong napipinto o malapit nang pumalikod sa kanilang pananampalataya. At pagbalik sa dati nilang paniniwala, parang naano na sila, yung bumibigay na sila dahil sa dami ng kanilang mga pinagdaraanang pagsubok, yung hamon ng pananampalataya. Parang gusto na nilang bumalik sa dati. Kaya minsan, di ba, yung iba ang sabi, mabuti pa nung hindi ako nananampalataya, hindi ko nararanasan to. Mabuti pa nung hindi pa ako Kristiyano, hindi ako dumadaan sa mga ganito. Pero ngayon na born again ako, ba't ganito yung nangyayari sa akin? Ay siyempre po, yung buhay pananampalataya, mga kapatid, alam niyo po yan, buhay pakikibaka. Yung buhay pananampalataya. Pakikibaka po yan. Kaya nga sabi ni Pablo, fight the good fight of faith. Ipaglaban mo, makibaka ka, magpatuloy ka dun sa hangganan. Di ba yun po yung mga mababasa natin? Kasi nung hindi pa tayo nananampalataya, ay hindi naman tayo aanuhin na ng dyablo eh. Guguluhin eh. Di ba? Nung hindi pa tayo nananampalataya, ay hindi po tayo, aawayin ng dyablo. Kasi bakit? Kakampi natin siya eh. Pero nung tayo nanampalataya na, siyempre, nakipag-break ka na sa kanya, di ba? Nakipag-break ka na. Ganito po yun. Ang tao po kasi, ay nakipag-break sa Diyos. Di ba? Nung magkasala. Nung nakipag-break yung tao sa Diyos, sino ang kanyang ngayon? Di ba yung dyablo? Ngayon, ay ayaw naman ng Diyos, ayaw ng Panginoon na tayo po ay manatili doon. Kasi ang kalooban nga ng Diyos, yung makasama niya tayo sa walang hanggan. Kaya nga ang Panginoon, Diyos ay patuloy at patuloy na gumagawa ng kaparaanan para makabalik tayo sa Kanya. At yung huling-huli na nga po na ginawa niyang paraan ay yung Kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus. Para tayo ay makipagkasundo sa Kanya
Dahil nakipag-break tayo sa kanya, magkasala yung tao eh. Ang gusto niya, tayo makipagkasundo uli sa pamamagitan ni Kristo. O ngayon, dahil kasundo mo na ang ating Panginoon, sino nakaaway mo? Si Satanas na. Pero nung tayo po ay nasa pagkakasala pa, sino kasundo mo? Si Satanas. Di ba? Ganun po yan, mga kapatid. Kaya yung pong mananampalataya, pag pumasok na uli, o pagka yung isang tao ay pumasok na sa pagkakakilala, pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus, ay sigurado maraming mga challenge. Kasi po, yung pong buhay pananampalataya ay pakikibakayan. Pumasok tayo doon sa tinatawag na spiritual warfare. Kaya ito pong mga taga-Hebreo na to, ng mga Kristiyano, ang dami nilang pinagdadaanan. Kaya parang gusto na nilang bumigay. Parang gusto na nilang bumalik. Mabuti pa nung naandun kami sa dati. Hindi kami dumadaan dito. Parang yung mga yung mga Israelites nung naandun sila sa Egypt. Di ba? Nasa Egypt sila. Hanggang sa sila ay pinalaya na ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Tapos saan sila dumadaan? Sa mga wilderness. Tapos ang hirap ng mga pinagdadaanan nila ron. Tapos nagrereklamo na yung mga Israelites. Sabi na, Moises, balik mo na lang kami doon sa Egypt. Mabuti pa doon. Nakakakain kami ng ganito, ng ganire, ganyan. Samantalang dito, ito yung mga pinagdadaanan natin. Bumalik na lang. Balik mo na lang kami doon. Parang sa buhay Kristiyano natin ganun. Yung dadaan tayo doon sa mga wilderness talaga. Na kung saan minsan parang nagrereklamo na tayo, Panginoon. Parang ayoko na. Hanggang ngayon, bakit ganito? Yung pala, tayo po'y sinusubukan talaga ng Diyos. Kung hanggang saan ang ating pasensya, yung ating pagtitiis. Kaya pala yung bunga ng Espiritu ay long, hindi suffering lang eh. Ang sabi, long suffering. Kasi walang tigil. Dahil dumadaan talaga tayo doon. Sabi diyan, kasama sa mga payong ito ang pwedeng maging bunga ng pagtalikod sa pananampalataya. Kaya sinulat po yan, sa ating pag-aaralan ngayon, ang sumulat ay nagtuturo kung paano sila magpapatuloy o susulong sa kanilang pananampalataya at maiwasan ang pag-urong sa kanilang pakikibaka sa buhay na may pananalig sa Diyos kalakip ng pagsunod. So atin pong talakayin po ito, mga kapatid. So ano nga po ba yung dapat gawin upang tayo patuloy na umunlad at lumago ang ating buhay Kristiyano? So sabi po diyan, sabi po diyan, pinag-aralan natin nakaraan, di ba? Yung manatili tayo sa pananalig. Para tayo lumago, manatili po talaga tayo doon sa ating pananalig. Huwag po tayong mag-alinlangan, sabi po ng salita ng Diyos. Ang sabi nga, kinakailangan tayo magpakatatag, magpakatibay, magpatuloy, sabing ganon, magtiyaga. Yun po yung mga sinasabi ng mga apostol, pag sumusulat po sila sa mga mananampalataya, ini-encourage nila palagi. Parang ganon din po kami. Ini-encourage namin po kayo. Na magpatuloy tayo dun sa ating pinasimulang pananalig, sa ating Panginoon. Amen? Ano pa po? Sabi diyan, manatili dun sa sa ating inaasam, lalong-lalo na po, yung pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat yun po yung ating inspirasyon, sa pagsunod sa Kanya o sa pagsunod sa Diyos, na meron tayong inaasam, meron tayong inaasahan na isang araw ang Panginoong Yesus ay babalik. At syempre, kaya siya babalik para
kunin na tayo. Ano? Kunin na tayo. Yun po yung tinatawag na rapture. Na pag dumating ang Panginoon, hindi po siya bababa dito sa lupa. Kundi ang sabi ng Biblia, sasalubungin natin siya sa himpapawid. Doon sa alapaap, doon sa mga ulap. Na pag dumating siya, irarapture yung mga buhay. In a twinkling of an eye. Sabi, sa isang kisap mata. Sa huling tunog ng trumpeta. Bababa ang Panginoon, sabing ganun. At una, bubuhayin niya muna yung mga namatay na. At pangalawa, tayo namang mga buhay ay kanyang babaguhin. At isasama niya tayo ng Panginoon. Sasalubungin natin siya doon sa himpapawid. Sabi pong ganun. So yun po yung inaasam dapat natin palagi. Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan natin mga kapatid, tandaan natin na meron po tayong inaasahan. Maaring ang dami nating mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Pero sabi nga, pagdating po sa walang hanggan, ay wala nang Wala nang kapighatian, wala nang pagtangis, wala nang pagluha, wala nang hirap, wala nang sumpa, wala nang kamatayan, wala nang sakit. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, ang paghihirap sa mundong ito ay pansamantala lang. Sabi pong ganon. At hindi maipaparis sa kaluwalhati ang tataglay natin pagdating ng araw. At yun po yung pagbalik ng Panginoong Yesus. Amen? Marami tayong pinagdadaanan. Pero mga kapatid, lagi nating tandaan, sabi po ni Apostol Pablo, hindi maipaparis yung lahat ng mga pinagdadaanan natin dito dun sa kaluwalhatian na tatanggapin natin pag dumating na ang Panginoon. Diba ang sarap nun mga kapatid? Wala na tayong daranasin, na hirap. Kaya nga di baling tayo'y magtiis dito. Mga kapatid, basta't manatili lang tayong tapat hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaysa naman magpakasasa tayo sa mundong ito. Agaya ng pangangatwiran ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Magpakasasa tayo, magpakasarap tayo, katulad nung panahon ni Noe. Pinagtatawanan pa siya ng mga tao. Pag siya'y nangangaral, nagtuturo. Sabi sa kanya, sira ulo ka Noe. Bakit ka nagtayo ng barko dito sa bundok? Wala naman tubig dito. Di ba? Sabi naman ni Noe, magsisi na kayo. Gugunawin na ng Diyos tong daigdig. Magbalik loob. Di yan totoo, Noe. Nakita mong hindi umuulan? Wala namang ulan? Nung umulan naman. Di ba? Tila yata first time yun, ang umulan eh. Anong nangyari, di ba? Nangamatay lahat yung mga taong hindi naniwala kay Noe. Ang natira lang si Noe, yung asawa niya, mga anak niya, at yung asawa ng mga anak niya. Alang-alang kay Noe. Kasi nga po, gusto ng Diyos na ipagpatuloy niya yung sangkatauhan na sinimulan niya. Kasi meron siyang plano. Kaya kita niyo, di ba, laging nagtitira siya. Tinira niya si Noe. Kaya nagsimula uli yung lahat ng mga bansa, lahat ng mga nasyon, dun sa lahi na ni Noe at nung kanyang asawa at mga anak. Dun po, nagsimula. Tapos, di ba, pinagpala uli sila. Noe, sige, punuin niyo uli, ng mga tao ang buong daigdig. Kaya lang, ganun pa rin, di ba? Nung dumami uli yung tao,
Yung mga tao naman, sumamba naman sa ibang mga Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, hinayaan na sila. Pero, di nagtagal, di ba? Dahil ang plano pa rin ng Diyos, kasamahin yung mga tao, tinawag niya si Abraham. Ganun po yung kasaysayan. Nagsimula siya, natatawagin niyang kanyang bayan. Yung hindi mga lahi ni Abraham na sumampalataya katulad niya, ay mga hentil ang tawag. Pero dati si Abraham ay hentil din. Lahat ng tao, mga hentil. Kaya lang nagkaroon ng tinatawag na mga Israelites dahil nung tawagin na si Abraham. So doon siya nagsimula uli, mga kapatid. Kaya yung mananampalataya, katulad ng pananampalataya ni Abraham, yung mananampalataya sa Panginoong Yesus, di ba? Ay ituturing niyang lahi ni Abraham, bayan ng Diyos. O kaya tayo, kasama saan? Bayan ng Diyos. Mga spiritual Israelites po tayo. Mga spiritual na Hudyo, kahit hindi tayo lahi physically ni Abraham, pero lahat ng nananampalataya, katulad ng pananampalataya ni Abraham, ay magiging lahi niya. At yun po yung ililigtas ng Panginoon, yung church. Ang tawag po doon ay bagong Israel. Mga kapatid. Kaya tayo po ay magpadayon. Ay, Bisaya tayo. Magpatuloy. Magpatuloy po tayo. Umusad po tayo. Sumulong po tayo sa pananampalataya. Mga kapatid, manatili tayo sa pananalig. Manatili tayo dun sa ating inaasam. Sapagkat ito yung ating pag-asa. So ano po ba ang dapat gawin upang umunlad at lumago ang ating buhay Kristiyano? Sabi diyan, manatili tayo sa paglilingkod. Manatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi diyan, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Marami bang pangako ang Diyos? Yes. Ayun nga lang, pagbalik ng Panginoong Hesus, pangako niya, babalik siya . Tapat siya. Nanangako. Mga kapatid, sabi nga ng salita ng Diyos, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay tapat pa rin, sapagkat ang kanya ay hindi niya itatakwil. Mga kapatid, bakit? Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Pag sinabi ng Diyos na ililigtas ko yung mga taong sumusunod sa akin, gagawin niya yon. Parurusahan ko yung mga taong aayaw sa akin, gagawin niya yon. Yun po yung ibig sabihin, na ang Panginoon ay hindi nagbabago sa kanyang mga salita. Sabi diyan, sa verse 24, sabay-sabay po nating basahin, 1, 2, 3, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Anong ibig sabihin niyan? Abay, kinakailangan talaga nating maglingkod sa isa't isa. Una, maglingkod tayo sa Diyos. Gayon din naman, ating paglingkuran ang isa't isa. Sabi pong ganon. Kaya nga sabi, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa. So, ibig sabihin, i-encourage po natin, yung bawat isa. Hindi natin i-discourage. Ang sabi, dapat i-encourage natin yung bawat isa na magpatuloy tayo, sis, Brad, ano man yung ating mga pinagdadaanan, magpakatatag lang tayo, huwag tayong titigil sa ating pananampalataya. Sapagkat hindi naman sinungaling yung nangako, sabing ganun. Kaya magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Kaya sabi diyan, iniligtas tayo para sumunod, sumamba at maglingkod. Kaya sabi po rito, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay pumaparoon din siya.
Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Mga kapatid, tinawag tayo ng ating Diyos, hindi lang para iligtas, hindi lang para sumunod, kundi dapat tayo ay maglingkod sa Kanya. Kailangan maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Huwag nating sayangin yung atin pong buhay at gamitin lang natin yung ating buhay dito sa sanlibutan. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, ang mag-alay ng kanyang buhay ay siyang magkakamit nun. Ngunit ang magmahal ng kanyang buhay ay siyang mawawalan yun. Anong ibig sabihin nun? Pastor, di ba maganda nga yung minamahal natin yung buhay natin? Tapos pinapasarap natin, tapos binibigay natin yung mga yung nakakasiya sa atin, di ba? Di ba ganun yung natin Pero iba po yung ibig sabihin ng ating Panginoon nang sabihin niya yon. Na ang mag-alay ng kanyang buhay ay siyang magkakamit niyon. Bakit? Alam niyo po yung pag-aalay ng buhay sa Diyos, hindi madali. Kaya niya sinabi, kailangang ialay mo ang iyong sarili. Kasi ang totoong pagsamba sa Diyos ay nag-aalay ng sarili. Diba sabi ng salita ng Diyos yun? Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin, ako'y numamanhik sa inyo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yan ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi sa Romans 12, di ba? Sabi, yan ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, ano yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Ialay ang sarili. Dahil pagka hindi natin iaalay ang ating sarili, paano tayo makakapaglingkod sa Diyos? Paano tayo makakasunod sa Diyos kung hindi natin iaalay ang ating sarili? Hindi natin magagawa yun. Kaya nga po, pasya yan . Yung pagsunod sa Diyos, yung pagsamba sa Diyos, yung paglilingkod sa Diyos, pasya yan. Ang utos nga, ialay mo ang iyong sarili. Ialay natin. Dahil pag hindi natin ginawa yun, hindi natin mabibigyang kaluguran ang Diyos sa ating buhay. Dahil pag hindi natin ialay ang ating sarili, hindi talaga tayo makapaglilingkod at makakasunod sa Kanya. Bakit? Kasi nga, kung mahal mo yung sarili mo, di ba? Hindi ka magsasakripisyo. Hindi ka magtitiis. Iiwas ka. Sa mga ganon. Mga kapatid. Pero pag inialay mo sarili mo, ang tutularan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nang inialay niya yung kanyang buhay, nagtiis siya. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, sabi dun sa Peter, nang si Kristo ay magtiis, binigyan niya tayo ng halimbawa na dapat tularan. Amen? Ay mas mabuti na yung nagtitiis tayo na sumusunod sa Panginoon, sa kalooban niya, kaysa nagpapakasasa tayo sa buhay na ito na namumuhay tayo sa kasalanan. Amen? Yes. Uy, mabuti pa yun. Lakas ng amen. Praise the Lord. Pagpalain ka ng Panginoon. Kaya sabi, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Sabi, saan magpapakasipag? Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sabi ganyan. Ay ayaw na ayaw pa naman ni Lord yung tamad. Kaya alam nyo, ang Panginoong Yesus ay kahit sa lumang tipan, pag tumawag ang Diyos, alam nyo yung tinatawag niya, yung masisipag. Lahat ng tinatawag niya, nagtatrabaho ng tinawag niya. Halimbawa, mag-isip kayo, sino yung
mga tauhan sa Biblia na tinawag niya na nagtatrabaho? Hindi, sa Lumang Tipan. Isa. Yung mga sikat. Si David. Anong trabaho ni David? Pastol. Si Moises. Anong trabaho ni Moises? Pastol din. Namamastol sila ng mga tupa, ng mga hayop nung tawagin sila. Oh, si Pedro, nung tawagin ng Panginoon, ang ginagawa? Ay, naghahaluma nga sila ng lambat kagagaling lang nila sa Wala siyang tinawag na yung Mga kapatid, kaya tayo tinawag ng Diyos para maglingkod. Alam nyo, sa Bisaya, yung maglingkod, umupo. Di ba? Lingkod ka. Samantalang sa atin, yung lingkod, nagtatrabaho yun. Maglingkod sa atin. Kaya dapat, naglilingkod talaga tayo. Talagang masipag tayo, sabing ganyan. Kaya nga sabi, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Inuulit palagi, di ba? Yung ating inasam. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Di ba? Lagi pa ulit-ulit. Yung ating pinag-aaralan, yung Hebrews, ganun din ang pinagdadaanan. Eto naman ating binasa, yung mga Kristiyano sa Roma to. Yun din ang pinagdadaanan. Ini-encourage din ni Paul, na magpakasipag, huwag maging tamad, buong puso kayo maglingkod sa Panginoon, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. At palaging manalangin. Mga Kristiyano ngayon, laging hindi baliktad. Tamad na tamad tayo minsan. Samantalang ang utos, palagi. Di ba? Nagdadasal lang tayo pagka Lord, pagalingin mo po ako. Di ba? Ganon. Lord, wala na naman po akong ganito, Lord. Di ba? Kaya nga ang tawag nila doon, pahingi noon, pahingi noon. Sabi pong ganyan, Tapos, tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. So, kinakailangan pala natin talaga na mag-serve sa isa't isa. Lalo na yung mga kapatid na talagang kinakailangang tulungan. Kung ano yung pwede nating maitulong, pwede nating magawa. Hindi lamang yung yung moral, kahit physical, kahit financial, di ba? Halimbawa, Sister Emmy, si Emily. Ayan, nagpapaano po yan. Nagpapakimo yan si Sister Emily. Stage 4 po yan. Yung kapatid nan, stage 4. Cancer po. Ayan, Sister Emmy. Tayo, lagi lang naandito sa stage. Samantalang yung kapatid natin, stage 4. Wala pang asawa yan. May 2 anak. Pero nagsusurvive. Diba? Sa biyaya ng Diyos. Kaya kung ano may tutulong natin kay Ate Emily, abot-abot po tayo. Kasi yun ang sabi po ng salita ng Diyos. Palakasin natin ang isa't isa. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran. Yung talaga nangangailangan. Kasi yung sabi, yung nangangailangan. Nakailangan maglingkod. Yung iba nangangailangan ng tulong na pinansyal. Yung iba naman nangangailangan ng tulong na moral. Yung iba nangangailangan ng tulong na spiritual. Maraming klase ng tulong
mga kapatid. Kaya dapat, sabi pong gano'n na salita ng Diyos, ay kailangan nating maglingkod sa Diyos. At kung paanong naglilingkod tayo sa ating mga kapatid, ganoon din naman, pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Sapagkat kung ano ang ginagawa natin sa ating mga kapatid, yun din ang ating ginagawa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya, nawala na. Napindot ko ba? Sorry. Ano nangyari? Ayan. Oh. Tanggalin ko na to. Wala. Taas pa, itaas. Ayan. Kaya wag po nating tutularan naman, sila Judas, si Dimas, mahirap pagka magkapangalan, Alam niyo po yan si Dimas, dating kasama yan ni Apostol Pablo sa paglilingkod. Pero mapapansin nyo, din sa mga nasabi, nangungumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating mga gamot na si Lucas. So, ibig sabihin, kasama ni Apostol Pablo yung mga yan. Kinukumusta ka ni Epapras, kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ni Marcos, Aristarco, Dimas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. So si Dimas, aktibo yan. Mananampalataya yan, mga manggagawa yan, naglilingkod yan sa ating Panginoon. Pero pagdating dito sa Timothy, iniwan na ako ni Dimas. Dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Diba? Pumunta siya sa Tesalonica kasi siyudad po yun yung Tesalonica. Pero bakit niya iniwan? Yung paglilingkod? Na humaling siya sa mga bagay ng sanlibutang ito. Diba yan yung nag-aano minsan sa atin? Yung parang humihila. Huwag ka na magsimba. Umattend ka na lang ng party. Diba yung ganun? Diba? Doon magsasasayaw-sayaw kang ganun. Diba yung sanlibutan yan ang iaanok sa iyo sama ka sa amin kasi etong gagawin natin. Punta tayo doon kasi ang gaganda ng tanawin. Hindi naman masama yung mga yun, mga kapatid. Ang masama lang po, pag nahuhumaling na tayo ng gusto, tapos yung gawain ng Panginoon, ipinagpapalit na natin. Si Dimas ganun. Sa pagkahumaling niya, ipinagpalit niya yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pagsunod, yung kanyang pananampalataya. At iniwan niya si Pablo. Huwag pong mangyari nawa sa atin yun. Sa palagay niyo, maliligtas ba yung si Dimas? Pag bumalik, alam nga naman yung ginagawa mo, papuntang impyerno, mapunta ka sa langit? Mga kapatid? Hindi pwedeng mangyari po yun. Kaya nga po yung mga mananampalataya, napapatunayan na siya po ay sumusunod sa Panginoon doon sa kanyang buhay, doon sa kanyang pamumuhay, doon sa kanyang mga ginagawa. Sapagkat kung ano ang puno, ay makikita po yung mga bunga. Mga kapatid. Kaya kung talagang ikay may pananampalataya, pananalig, talagang nakipag-isa ka sa Panginoon, abay kinakailangan, tutularan natin ang ating Panginoon. Amen? Susunod tayo sa ating Panginoon. Kaya nga doon sa ating binasa, saan man ako pumunta, naroon din ang aking lingkod. Kaya nga kung halimbawa, ano man yung mga pinagdaanan ng Panginoong Yesus, ano man yung mga ginagawa niya, ay naroon din tayo.
Para sumasabay tayo. Kaya nga tutulad tayo sa ating Panginoong Hesukristo eh. Ganun po talaga yung buhay Kristiyano. Katulad ni Kristo, mga kapatid. So ang natural na resulta ng pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoong Hesus ay pagtalikod sa kanyang sarili at ay paglilingkod sa kanya at sa kapwa. Ang tunay na Kristyanismo ay nagdadala ng kamatayan sa ating makasarili. O yung tunay na Kristyanismo, magdadala yan doon sa ating yung kamatayan sa ating makasarili. Kasi hindi tayo makapaglilingkod sa ating kapwa kung ang mahal lang natin yung ating sarili. Hindi natin magagawa yun, mga kapatid. Kaya para makapaglingkod tayo sa Diyos, siyempre sumunod tayo sa Panginoong Yesus, at pag sumunod tayo sa ating Panginoong Yesus, tatanggihan mo na yun. Yung sarili mo yung pagkamakasarili mo Dahil ang gusto mo, ma-please ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod na ginagawa natin sa ating kapwa. Ano pa po? Sabi diyan, so ano yung dapat gawin ng Kristiyano? Magpukawan sa pag-ibig at paggawa. Paano ito ginagawa? Hindi lamang dapat naaawa, kundi dapat nadarama rin ang nadarama ng iba. Ang tawag po rito ay empathy. Hindi lang yung sympathy. Higit na mainam kaysa doon sa tinatawag na sympathy. Dapat meron tayong empathy. Ito ang pinagmumula ng tunay na pagtulong at pananalangin. Ang salungat dito ay ang apathy na bunga ng makasarili. Hindi ba? Pagka-apathy ka, makasarili ka. Pero pagka ikaw ay merong empathy, ay nakikita po yun. Hindi lang yung basta nakikisimpatya ka ganon. Kundi dapat meron kang empathy, meron kang action na ginagawa. Amen? Dahil kailangan natin maglingkod. So kung ilalarawan po natin ito, sabi diyan, alalahanin nyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata. Nung bago pa silang mananampalataya, ito yung pinagdaraanan nila. Yung mga Hebrew Christian, sabi, nagbata na matinding hirap matapos na kayo maliwanagan. O kita nyo, di ba? So, ibig sabihin, naranasan nyo na nilang maligtas, maliwanagan, kumilala sa Panginoon, ngunit hindi kayo nadaig. Sabing ganon, kung minsan kayo'y inaalipusta at pinapahirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot na kayo agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. O ganyan po sila noon. So dapat pala tayo ay ganun din naman. Yung kailangan damayan natin. Yung ating mga kapatid. At dapat nga yan ay nahayag doon sa ating mga ginagawa. Ano pa po? Huwag kaliligtaan ang mga pagtitipong iglesia. Ayan. Huwag nating kaliligtahan sa kabila ng maraming kapintasan at kakulangan, ang iglesia at ang pagtitipon nito ay dapat igalang at ingatan. Walang tunay na buhay Kristiyano ng labas ng iglesia. Kaya kinakailangan talaga natin ang church. Kailangan natin ang church. Kailangan natin makibilang, makabilang. Kailangan po natin makiisa, dumalo. Bakit? Tingnan niyo po, di ba? Yung isda sa tubig. Hindi pwede na mabuhay ang isda nang walang tubig. Kaya ang Panginoon siguro, nung nilikha niya yung isda, nagsalita siya sa tubig. Magkaroon ng isda.
Di ba? Hindi niya sinabi doon sa lupa. Doon sa tubig. Tapos, nung pong nagsalita siya sa gusto niya magkaroon ng puno, di ba? Nagsalita siya sa lupa. Bakit mga kapatid? Kasi doon mabubuhay po yung puno. Yung isda sa tubig, yung puno sa lupa. Mga kapatid, pagka tinanggal mo yung isda sa tubig, mamamatay. Pag binunot mo yung puno sa lupa, mamamatay. Ganon din po, yung mananampalataya. Kailangan nating nasa church. Mga kapatid. Kaya pag wala tayong church, spiritually, palayo tayo ng palayo hanggang sa mamatay na tayo. Kaya hindi pwede talaga na walang church. Kaya maling-mali yung paniniwala ng iba na Christian sila, habi nila, ay basta ako pastor, Christian ako. Kahit doon na lang ako sa TV. Yung mga manunood na lang ako doon. Diba? Makikijoin na lang ako doon sa worship nila. Anong pakiramdam ng TV? Wala, hindi naman mararamdaman nun. Hindi mo rin mararamdaman yung mga taong yun. Hindi ka rin mararamdaman ng mga tao. Paano mapupukaw yung damdamin kung hindi ka naman, sabi magpukawan nga eh. Personal po yun, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya dapat, lagi tayong nag-church. Lagi tayong dumadalo sa mga gawain. Pagka hindi natin gagawin yun, babagsak po tayo. Bakit? Yung mga nag-aaral, pag hindi pumapasok Kasi yung estudyante, para doon saan? Eskwelahan. Pagka napuputol yung connection, sigurado may problema. Yung isda nakakunik sa tubig. Yung puno nakakunik sa lupa. Yung Christian nakakunik sa church. Kay Lord. Kasi si Lord tsaka yung church, iisa po yun. Mga kapatid. Kaya kailangan po natin yung bawat isa. Sapagkat tayo yung church. Yung mananampalataya. Amen po? Ayan. Kaya ang sabi, at sikapin nating mapuo ang damdamin ng bawat sa pag-ibig sa kapwa, sa paggawa ng mabuti, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So ano pa po? Ano yung dapat gawin upang umunlad at lumago sa buhay Kristiyano? Last na lang po. Sabi, manatili na may banal na takot. Sabi pong ganun. Sige, basahin po natin. So, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi, ang lumabag sa kautusan ni Moises ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, sa lumalapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya, sa humamak sa mabaging espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi ng ganito, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. So babala po yan sa kanila, sa mga mananampalatayang Hebreyo. Kasi gusto na nilang tumalikod.
bumalik uli sa dati. Kaya binabalaan sila na kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Sabi nga wala nang haing maihahandog sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Bakit? Isang beses lang yun, ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi na pwedeng maulit yun. Sapat na po yung ginawang pagbububo ng dugo ng Panginoong Jesus para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ngayon, kung halimbawa, tumanggap na tayo, nakakilala na tayo, sumampalataya na tayo, nakipag-isa na tayo, tapos babalikan pa rin natin yung ating kasalanan. Ay, naku, mga kapatid. Kaya may babala sabi, batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi. Ginawa niya pong ilustrasyon. Ang lumabag sa kautusan ni Moises ay walang awang pinapatay. Gaano pa kaya kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos? Alam niyo po, pagkalimbawa, nanampalatayan tayo sa Panginoon, di ba? Tapos magpatuloy pa rin tayo dun sa gawaing makasalanan. Hinahamak natin yung ginawa ni Kristo. Parang wala siyang kabuluhan. Parang wala siyang kwenta. Parang ganun po. Kaya para tayo po mga kapatid, ay lumago at umunlad yung ating pananampalatayang Kristiyano, ay kailangan manatili tayong may takot sa Diyos. Kailangang mamuhay po tayo. Hindi lang hinihikayat ang mga Kristiyanong Hebreo, sila rin ay binababalaan sa kanilang pagtalikod na parang mas madali at komportable sa kanila. Huwag nating piliin ang madaling daan dahil madali lang. Ay, dito na lang ako kasi pag nandito ako, hindi ko pinagdadaanan yung inuusig ako. Di ba? Yung iniinsulto ako. Balik na lang ako sa dati, no? Hindi ko pinagdadaanan yan. Parang ganun po yan, no? Ay, ayoko mag-Christian, ayoko mag-born again. Kasi nahihiya ako doon sa mga classmate ko, sa mga kasama ko sa trabaho. Kasi kung ano-anong pinagsasasabi sa akin, sa mga kumari ko, kumpari ko, di ba? O, di ba yung ganon? Parang sila, gusto nilang bumalik. Siyempre, pag bumalik ka sa dati, ay sigurado, mamumuhay ka uli saan? Sa kasalanan. Mga kapatid. Kaya sabi, sa maraming pagkakataon, ang matuwid na daan ay yun yung pinaka-mahirap. Mahirap ba? Mahirap. Kaya nga makitid. Diba sabi? Pumasok kayo sa makitid na daan. Sapagkat maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at makitid naman ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakakasumpong niyon. Bakit kakaunti? Manghihirap Manghihirap Narinig mo ba't di mahirap? Kakalimutan mo sarili mo. Diba? Kakalimutan mo sarili mo. Diba sabi ng Panginoon, sino mang ibig sumunod sa akin, mawala ka sa sarili. Ay, diba? Kakalimutan mo sarili mo. Sabi nga kalimutan mo sarili mo, pasanin mo yung krus, at sumunod ka sa akin. Siyempre, pag mahal mo sarili mo, gagawin mo, di ba, yung mga gusto mo. Pero pagka sumunod ka sa Panginoon, kakalimutan mo yun. Yun ang ibig sabihin. At yun yung mahirap. Yung susundin mo, yung kalooban ng Panginoon. Kailangan lalapat, yung ginagawa mo, dun sa sinasabi ng Panginoon. At hindi tayo sanay doon. Kasi sanay tayo doon sa ginagawa natin, yung gusto natin. Kaya mahirap, makitid. Kaya yung iba,
Ayoko na talaga dyan. Hindi ko magawa yung gusto ko. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ba yung ganun? Kaya nga tayo pinapasunod ng Panginoon sa Kanya para bumait tayo, bumuti tayo, maging maibigin tayo, maging matyaga tayo, maging mapagtiis tayo, at marami pa. Kasi kung hindi tayo susunod sa Kanya, hindi mangyayari po yun, mga kapatid. Opo. Kaya nga hindi madali. Pero ang magiging bunga naman ay yung walang kaparis na na kaligayahan. Yun yung yun yung reward, mga kapatid, sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi katulad pagka yung sarili natin, ang mahal natin, matatanggap natin yung reward dito. Matatanggap natin. Kasi magagawa mo yung gusto mo. Nagpasasa ka sa ganito, sa ganyan, naranasan mo. Yun yung reward mo. Pero pagdating sa kabilang buhay, kabaliktaran. Pero wag sumunod tayo sa Panginoon, ang hirap. Magtitiis ka, magtsatsaga ka, sasakripisyo ka, mahirap. Pero mga kapatid, pagdating naman sa kabilang buhay, walang kaparis. Sabi pong ganun. Amen? Kaya kailangan po, ay manatili tayong magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Ano pa? Ayan, lapit na po tayo. Ayan, kaya sabi diyan, anong mangyayari sa Kristiyanong sadyang nagpapatuloy sa pagkakasala, matapos makakilala sa katotohanan, wala nang haing pagpapatawad pa para sa kanyang kasalanan. Kung hangganan, tandaan po natin, ang panlalamig at pagkakasala sa Panginoon. Pangalawa, hinahamak niya ang Panginoong Yesus. Nilalapastangan ang dugong sa kanya ay nagpabanal. Hinahamak niya ang mahabaging Espiritu. Kaya para po tayo umusad, sumulong sa atin pong pananampalataya sa ating pong buhay Kristiyano. So sabi diyan, ayan sige. Ayan. Manatili sa pananalig. Tandaan po natin manatili sa inaasam sa Panginoon, manatili sa paglilingkod, at manatili na may banal na takot sa Panginoong Diyos. Sabi po dito, sabay-sabay, 1, 2, 3. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Amen? Dapat di tayo bumilang doon. Kaya sabi diyan, ganito, tinapos ng sumulat ng aklat ng Hebreo na ating tinatalakay. Meron lang dalawang pagpipilian kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano. Tayo ba ay susulong patungo sa hangganan o tayo ay aatras at tatalikod? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Diyos.